Okay, magandang araw po sa lahat at welcome po ulit dito sa Witang Tabunan PH. Okay. At eto na nga mga kaibigan. Okay. Eto na nga, meron ng pumalag. Ah, May pumalag na dito sa Quad Committee on ah, Quad Committee hearing. Mali iba pala yung good government. Ito Quad Committee on Dangerous Drugs, POGO, and EJK. Okay? Eto tingnan muna natin. I don't know kung kilala niyo itong tao na ito. Ah, Papakilala natin. Ito. Tignan niyo yung picture na 'to. Okay. Sino 'yang nasa picture? Ito lang. Ito si General Wilkins Villanueva. And narinig naman natin, ito ang pinakahuling taong na-contempt ng Quad Committee kasi nag-last hearing na nga sila the other day. At ito yung pinakahuling taong na-contempt this year. Though, by next year, pa yung serving ng contempt niya. At ito na nga, nag-react na itong mga former PDEA officials at meron pang isa. Halimbawa, ito si Yugi Ruiz. Okay? Si Yugi Ruiz ay isang ex-PDEA din. Chief ng PDEA. Okay? Hindi ko nga lang alam kung anong city or anong district ito na-assign. But again, ex-PDEA ito, nag-comment na nga siya. Nag-post na nga siya. Galing ito, gusto nyo ma-capture itong photo niya or yung post niya, pumunta lang kayo doon sa page niya. Kinapture ko lang ito. Ito na nga. Basahin natin. Sabi ni Yugi Ruiz, I have had the honor to serve our country with Director General Wilkins Villanueva as a drug buster, and I have personally witnessed how he sacrificed for our country. And to put him in such humiliation just because a congressman who spends all his time in an air-conditioned office being served by paid office staff cannot accept the answers because it does not fit into his agenda is such a gut-wrenching experience. Ito, galit na si Yugi Ruiz. Ito sinabi niya dito, may personal experience siya. Kilala niya ito si General Wilkins Villanueva. No? Sinabi niya, I have personally witnessed how General Wilkins Villanueva sacrificed for our country. Okay? Diyan pa lang sa picture nga yan eh. Naka full gear nga pero kumaharap yan sa battle kaya kailangan mag full gear. So basically, based dyan sa picture, alam natin na ito talagang tao na to magaling talaga tong magtrabaho. At the same time, may paninindigan ito. Kasi nga, droga ang kalaban ito. Okay, papatuloy natin. My question to you, dear, honorable, distinguished gentleman from Negros, wait, taga Negros pala yun, is, have you put your life on the line for our country? Have you placed your life and limb in front of blazing red-hot bullets aimed at you just so that you can accomplish your mandate of eradicating criminals from our society? We place our lives and took criminal lives for our country. Diba? Napakabigat na statement yan galing dito kay Yugi Ruiz. Yugi Ruiz, again po, ay isang ex-PDEA chief. I think, kung hindi ako nakakamali, basta alam ko, PDEA ito. Okay? Ex-PDEA ito. At siya mismo, kilala niya ito si Director General Wilkins Villanueva na kasama niya ito personally. Okay? Tingnan mo yung statement niyo. Question niya yung congressman.
Alam naman natin kung sinong contempt master yan eh. Diyan sa Quad Committee hearing na yan eh. Si Paduano, tinanong niya, have you placed your life and limb in front of blazing red hot bullets aimed at you just so that you can accomplish your mandate? Okay? Ito. Kasi nga, ito si General Wilkins, pati ito si Yugi Ruiz. Humaharap ito ng red hot bullets aimed at them. Kasi mga criminal itong mga kalaban nila. Mga drug lords itong kalaban nila. Na-contempt ito ng dahil doon sa operations nila, patungkol doon sa operations nila 20 years ago, 2004 pa at 2005. Imagine niyo yan. Ang tagal ng panahon nun, 2004, 2005 pa. Later pakinggan natin yung part lang na kung saan na-contempt siya. At ang laking katangahan, ang laking kabubuhan kung bakit siya na-contempt. Play natin later. Ito pa. Meron pa itong isa. I think kilala natin itong lahat na to. Okay? Kilala natin to. Ito. Kilala niyo yan. Tingnan yung pangalan. Okay? Pangalan yan. Check natin. Na-show pala. Okay, ito. Kilala niyo yan? Edison Bongnibreja. Kilala niyo yan? Siya yung sumikat dyan sa MMDA, lalo na nung kasagsagan ng pandemya or even before pandemic. Siya nga yung head dyan sa MMDA. At ang daming nag-cover ng mga vloggers niyan patungkol dyan sa performance ni Nibreja at maraming nasiyahan sa performance yan kasi walang sinasanto yan. Kahit sino pa yung naka-violate ng traffic dyan sa MMDA, sinisita talaga yan. Ito. Basahin natin lahat. This is truly getting out of hand. Nag-react na. Alam na. Ito, Paduano. Komanda ka, Paduano. Okay? Enjoy mo lang yung position mo ngayon. Enjoy mo lang yan. Okay? Ito, nagsalita na. Marami na nagsalita, Paduano. Merong Expedia. Ito, abogado. I believe abogado ito si Nibreja. And I think AFP din to. Hindi ko lang alam background. Basta alam ko, abogado na ito ngayon. At I think police ito dati. Police or AFP. Basta ganyan. Correct me if I'm wrong. Comment nyo lang dyan kung anong nalalaman nyo yung background ni Nibreja. So, alam ko, abogado na ito ngayon. Okay, so this is truly getting out of hand. Accusing a former PDEA Director General of lying just because the congressman did not get the answer he wanted. Di ba? Mr. Congressman, tinanong niya. There are men who live, sinabihan pala niya, Mr. Congressman, there are men who live by the code. My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Okay? Anong ibig sabihin yan? Actually, maraming sabihin yan. Sila na yan, military. Meron yan silang isang pagkaintindi niyan. Para sa akin, hindi ako military. Pero ako, ito yung naintindihan ko dyan sa phrase na yan, sa saying na yan. Bakit ako sisinungaling? Kung ang pagsisinungaling ay makasisira yan sa honor ko. Kung masisira yung honor ko, parang wala akong buhay. Okay? So, parang patay na din ako pag nasisira yung honor ko. Ganyan yung pagkaintindi ko. Pwede din tingnan natin na pinapahiya mo ako dyan in public para lang din niya pinapatay mo ako. Basically, it could be like that. Ganyan yung interpretations ko, yung dalawang interpretations ko. Again, bakit ako magsisinungaling? Kasi ang pagsisinungaling
dishonor yan sa akin at kung dishonor yan, para na rin nagpapakamatay ako. Or it could be, pinapahiya mo ako para mo na lang rin akong pinatay niyan. Oh, okay? So kung anong interpretation yung mga kaibigan dyan sa statement na yan or sa phrase na yan, comment nyo dyan sa baba para malaman natin, para magkaroon tayo ng iba't ibang opinion patungkol dyan. Is dito sa sinasabi ni Breha. Okay? O, patuloy natin. DJ Wilkins or Director General Wilkins Villanueva has repeatedly, imagine, alam niya ito, repeatedly risked his life for our country sa police officer. O, connect natin doon sa sinabi ni Yugi Ruiz na humaharap ito ng red hot bullets. At the same time, sinabi ni Breha, repeatedly risk his life for our country. Imagine niyo yan. No? Imagine niyo yan. So, police officer, risk his life for our country as a police officer and a PDEA officer. As one of the loyal sons of the Philippine Military Academy or PMA, he has embodied our motto of courage, integrity, and loyalty. Oh, ito, military pa rin ito. PMA graduate pala ito si Breha. Yan, ito. PMA graduate. Imagine nyo yan. At ito, pinakontempt lang ng in PA. In PA naman to. Oh. Sinabi nga lang yan, tumiwalag siya. Anong pruweba natin na tumiwalag ito? Kasi pwede naman yan. It could be intelligence operations niya ng NPA na, declare natin tumiwalag ka. Gawa ka ng party list, takbo ka dyan. Or dyan sa distrito mo, takbo ka congressman. Para pagkakuha mo ng funds, may funds kami. Basically, parang nag-aalaga tayo ng mga NPA sa bakuran natin. I might be wrong, no? But again, on record, meron naman dyan. Basahin nyo dyan sa kahit Wikipedia, meron yan. Kung hindi kayo naniniwala sa Wikipedia, puntahan nyo dun sa main source. Ina-identify naman yan ng Wikipedia. Puntahan nyo dun sa references, yung main source. Puntahan nyo dun. Okay? Sinasabi niyan, doon na, active member ito. May ranggo ito sa grupo nila dati. And then, yun nga, sinabi, tumiwalag at nag-congressman. Sa tingin niyo mga kaibigan, comment nyo dyan kung sa tingin niyo, tumiwalag ba talaga ito? Kayo na magsabi. Okay? Ito nga, sinasabi ni Edison or even ni Yugi Ruiz, ikaw ba? Nagawa mo ba yung ginagawa ni Wilkins Villanueva? Humaharap ng red hot bullets repeatedly. Diba? Ito, tinanong na nga ni Breha, and you, Mr. Congressman, where do you stand? What code do you live by? Have you fought for or against our country? Diba? Parang alam ni Breha ito Ito na nga sinasabi ko. Parang alam ni Breha. Tinanong niya. What code do you live by? Have you fought for or against our country? Diba? Just because you can't handle the truth, you will already cite him in contempt. Yun na nga mga kaibigan. Ito si Paduano. Okay? Kanino kayo maniniwala mga kaibigan? Doon sa naka-orange na 20 years nang nakakulong. Okay? Who is convicted, and unfortunately, ang pinaniniwalaan nitong Quad Committee na ito, doon kayo maniniwala sa taong lumalaban para sa bansa natin, humaharap doon sa red hot bullets repeatedly. Saan kayo maniniwala? Ito, papakita ko sa inyo yung video. Okay? Kung paano siya na-contempt, explain natin. Explain natin ito. Okay, nasa na yun? Check lang muna natin. Okay. I think ito na. Okay. Play natin.
dapat si Asierto, ang daling kunin sa ang daling puntahan sa DCLA. Hindi, kasi, like example, no, ito si Alan C., Chinese Ito, citizen. hindi pinapatuloy, binabara eh. Explain lang natin para sa iba na hindi context. Kasi ito na nga, nung 2004, ito si General Wilkins, siya yung head ng PIDEA na nag-operate doon sa raid doon sa Davao. 2004, imagine ha, 20 years ago. 2004, yung clandestine laboratory na gumagawa ng shabu doon sa Davao. Ito, head nito doon sa operation, itong si General Wilkins Villanueva, head na siya ng PIDEA. Sama niya dito yung sa isang video natin na nag-explain si Aaron Aquino. Kasama sila nito sa operation. Then ito, sa ibang grupo, ito si Asierto, who is now convicted kasi nagbenta ng 1,000 pieces na AK-47. Meron ding anomalya doon sa processing ng firearms licenses at involved din doon sa drugs na na-confiscate, which I think 2017 or 2018, basta around doon sa magnetic lifter na mayroong lamang shabu. Again, involved din siya, so convicted siya. And it was proven, nag-imbestiga yung NBI, nag-imbestiga yung PIDEA, yung Congress at Senate, at doon pumunta yung direction ng investigation doon sa kay Asierto. Okay? So, before siya na-convict, police dyan si Asierto, at ito, noong 2004, nang nag-operate yung PIDEA, sumama itong grupo ni Asierto. I forgot the name of the group, but Crystal Gold yung tawag nila sa operation nila, Crystal Gold. Nag-operate ito sila doon sa clandestine laboratory. Meron silang target na mga drug lords. Okay, I think itong minensyon ni General Wilkins. Ang problema nito, sinasabi ni Asierto na merong Michael Yang na kasama na hindi hinuli ni General Wilkins. At ito nag-insist at sinabi ni General Wilkins na walang sinabi si Asierto na mayroong kasamang Michael Yang. Again, ito 2004 ito ha, 2004. And kung babalikan nyo yung isang video ko, mayroon akong present doon na interview ni Aaron Aquino at sinabi din niya na nung 2004 na operation or even nung 2005 operation doon sa Cagayan, walang lumabas na pangalan na Michael Yang. Okay? At ito na nga, nung 2016 or 2017, yan pa yung first time na lumabas yung pangalan ni Michael Yang. Of course, alam naman natin kung bakit lumabas yung pangalan ni Michael Yang. Okay? Of course, kung naniniwala ka dito kay Asierto, ewan ko na lang sa iyo. Ewan ko na lang kung kay Asierto ka pa naniniwala. Okay? Kasi nga, of course, si Presidente Rodrigo Duterte, isa sa mga economic advisors niya, Michael Yang yung pangalan. Ito na nga, no 2016, sinabi nila na ito si Michael Yang may connection sa drugs or drug lord ito. Okay, but again, pinoprove dito, gustong i-prove ng Committee on Government, Quad Committee na ito sila General Wilkins at ang grupo niya is pinoprotektahan daw si Michael Yang. Ito nga sinasabi ni General Wilkins na, Mr. Chair, kung lumabas yung pangalan ni Michael Yang nung 2004 pa, nandyan lang yan si Michael Yang. Siguradong makukuha namin yan kasi nandyan lang yan, hindi yan nagtatago. Yan yung sinasabi niya. At nag-corroborate ito doon sa sinasabi ni Aaron Aquino doon sa interview niya 2018 or 2019, 5 years ago. Okay? So ngayon, sino pinapaniwalaan nyo?
mga kaibigan. Kasi sinasabi dito, nung naka-orange, na convicted na ng asawa nung isa sa mga drug lords, sinasabi na sila, tingnan yung statement, pumupunta sila doon kay Michael Yang, nakikipag-usap sila doon. Yun lang yung sinasabi. Hindi na sinasabi na, drug lord yan. Okay? Wala nga silang evidence na pinipresent. Ito lang sinasabi ni Asierto yung basis nila na drug lord itong si Michael Yang. Okay? At in-explain na din yan ni Aaron Aquino na kasama nito ni General Wilkins na ang Michael Yang na nire-refer na nasa record ng PDEA is ibang Michael Yang. Yang Michael Yang na drug pusher is nasa Pangasinan. And unfortunately, nung nag-imbestiga sila nung 2018 patungkol dyan sa Michael Yang na rineport ni Asierto, wala na silang mahanap. Ang Michael Yang na nasa record nila na taga Pangasinan, wala na. May lumabas sa Michael Yang, taga Butuan, Bulacan, iba. May lumabas din na kaparehang pangalan ni Michael, Chinese name ni Michael Yang, iba din na kung minors din. Minor at saka isang guro. May iba-iba na. Okay? Kasi nga, sa Chinese, common ito na English name ang Michael Yang. At ito na nga, sinasabi ni Wilkins na hindi talaga yan lumabas yung pangalan ni Michael Yang nung 2004 or even nung 2005. Ngayon lang yan lumabas, nung 2016. Kaya ito sinasabi niya, hindi talaga lumabas yan, Your Honor. Kasi kung nung sinabi yan ni Asierto, nakasama yan si Michael Yang, hindi makukuha talaga namin yan. Kasi nandyan lang, hindi yan nagtatago. Okay, papatuloy natin yung video. Yan yung context kung bakit ganito na yung questioning nila. Okay, at ito na nga. Senator, dumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao, ang kausap mga Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, Tingnan mo yung logic, ha? maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement Drug lord na din. sa kanyang negosyo. And I'm sure nasagi nyo yan o natisod nyo yan sa inyong intel. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit Kasi hindi lumalabas Puzzle nga sa inyo kasi nga hindi kayo naniwala sa kanya. lang Michael Yang sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, ay lumalabas. So again, kagaya ng nasabi ko kanina, we will discuss that, deliberate on that in the next PADCOM hearing. And I hope you will still be here to cooperate with us, General Wilkins. Observation lang. And then we now... Yes, sir. Yes, because I also questioned Director Wilkins about it before. And he mentioned nga na they picked up 11 other Chinese persons who were living right next to Alan C. Living lang. No, nakatira lang doon sa apartments right next to Alan C. They picked them up because they were considered persons of interest. Just because they were living right next to Alan C. Now the question is, why wouldn't you go and question Michael Yang if Michael Yang was a business partner of Alan C? Pinick up mo nga yung mga kapitbahay lang na Chinese din. Bakit hindi mo man lang questionin yung Michael Yang na pinupuntahan, sabi ni Jedsi, pinupuntahan nila, kinakausap nila. Yan si Jedsi, yan yung asawa nung isang Chinese na nahuli at ito na nga, convicted na rin, 20 years nang nakakulong. Okay, yan si Yun nga that's what's boggling me kasi pinick up mo yung 11 others who are just residents and residing Imagine, kasi nga, ito nga logic nila. Kasi nga, kausap mo yan, ikaw, Chinese drug lord ka, kausap mo yan, Chinese din, business partner mo, din automatically, kayo, mga drug lords na din kayo. Yan yung logic na yan. Kaya nga, palagi nila sinasabi, that's boggling them. That's puzzling them. Kasi hindi sila naniniwala dito kay General Wilkins. Here, Alan C. Yet hindi mo pinick up
yung taong kausap nila at kanegosyo nila. Yan si Michael Yang. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kit. Can we show a picture of the Secretariat? Paki-flash mo nga yung picture, papa-identifyin mo na. Forward na. Kanya po, parang... Yan si Johnson Cho. Yes, SDS. Meron lang akong Doon na tayo Parang doon kay to, Akop. Or interview. she was invited but after Ito. nyo Dito nag-umpisa eh. dinetain nyo po si Jed. Meron Yes, po sir. kayong warrant of arrest. Wala po, Mr. Chair. Ano po ang basihan nyo? Bakit nyo ikinulong? Hindi naman kinulong, Mr. Chair. She was invited for interview. She was invited but after the interview, ba't di nyo po pinalabas? Ano po ang basihan nyo? Bakit hindi nyo binalik? Yun nga, Mr. Chair, I cannot, since it's already delegated to my investigator, hindi ko alam na kung ilang araw ba siya doon. Basta ang instruction ko is to conduct interview on Jed Pilapil because talagang person of interest siya, Mr. Chair. As to detaining her, Diba, tingnan nyo ha. Ito, dito nag-umpisa eh. Bakit daw dinitain itong si Jed Pilapil C? Bawal nga yan. Mag-detain ka or mag-con ka. I think ilang oras lang allowed. Then dapat, pag wala kang kaso, dapat palalabasin mo yan. Ito nga, tingnan. Ito nag-umpisa yan. no personal knowledge ako, Mr. Chair. Yan, ito na nga. No personal knowledge kasi nga hindi niya matandaan kasi in the first place, diniligate na niya sa tao niya. Yan yung statement niya. Yan yung sinasabi niya. Paulit-ulit. Kasi magpa-follow up operation kami doon, Mr. Chair. Ay, During hindi that naniniwala. time, we are busy conducting follow-up investigation and operation on other sites. Kung nasaan na ando ng mga warehouses, Mr. Chair. DG, ikaw ang head of the agency. Kailangan po alam nyo yun. Diba? So, kung yung mga subordinate nyo, in-interrogate siya, you will approve it. Kasi, hindi ho pa biro-biro to kasi kanina pa ako nakikinig. Kasi si Jed, si Ma'am Jed, nakulong siya na walang warrant of arrest. Parang kidnapping po ang ginawa nyo eh. Parang ganyan nakikita ko kung walang warrant of arrest kung hindi nyo binalik si Ma'am Jed. I believe, Mr. Chair, hindi naman siya nakulong for... Hindi ko alam, Mr. Chair. I don't have the knowledge eh. Kaya hindi kita masagot, Mr. Chair eh. Hindi ko alam kung ilang araw ba siyang nakulong doon, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I, Yes, Congressman Akop, Congressman with the Akop. indulgence of SDS Gonzales. Gerald Wilkins, si Madam Jed Pilapil C. May dalawang beses na kinuha ng PDEA. If I remember it right. One, when you went to the apartment, kinuha siya. And Ito eh, hindi na nga marunong mag-ano ng mic eh. 2005, Hindi na nakatutok yung mic sa kanya eh. kinuha ninyo siya. And after that, hindi na siya nakalabas. Yun ang kasuhanan. And it is on record ng PDEA blatter na binabasa ko. And I do not know the reason why. You do not know. Parehas tayo nanggaling sa police, di ba? You are more ranking than Colonel Acerto. Tama. Pareho lang kami nun, Mr. Chair. Pero yung issue ay drugs. Tama? Yes, Mr. Chair. And pursuant to the law, lahat ng operation ng police tungkol sa illegal drugs, it should be coordinated with PDEA. Pursuant to the law. Tama? Yes, Mr. Chair. So in other words, sa joint operation na binabanggit mo, ikaw ang overall ground commander. Yes, Mr. Chair. And you are the one responsible for what your men
will do and will not do. Tama. Yes, Mr. Under Chair. the principle of Ito si Akop, ang focus niya is command responsibility. Ito na nga, inamin naman ni General Wilkins, command responsibility ako. Command responsibility ko yan. In general command responsibility niya. So, dapat alam niya. Yung kaso nga, hindi niya matandaan kung anong nangyari kasi nga 20 years ago. Tayo ba? Tandaan ba natin kung anong nangyari natin like 10 years, 20 years ago? Ito nga, 20 years ago, hindi nga niya totally matandaan. Alam nila kasi may binabasa sila ng blatter. Unless ibibigay nila yan, baka matandaan niya or malaman niya kung kanino niya dinelegate yan, matanong niya. Ito na nga, hindi niya matatandaan. Sinabi na nga niya earlier nga, as of this time, hindi niya muna masasagot. Okay? At ito, binibuild ni Congressman Akop na siya ang may command responsibility. At ito, inamin naman nga, oo, command responsibility ko yan. Okay? command responsibility. Bakit Yes. dinideny mo ngayon na hindi mo alam? You should accept responsibility for all the things that your people did outside the bounds of law. Di ba? Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. You do not know anything about it. Hindi nga matandaan eh. Hindi naman sila nga, wala akong alam. Hindi nga matandaan. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. And that is not supposed to be the case for a commander. Di ba? Diba? Magaling. Diba? Nagpanggaling-galingan dito si Akop eh. Si SDS lang tama. You are the overall commander of the joint operation. Kung ano man ang mali doon, sagot mo dapat. Kasi ikaw ang commander eh. Yes, Mr. Chair. Yes, answer the questions of the SDS properly. Kasi nagtataka ako. Parehas tayo ng pinanggalingan. Pero hindi ganyan yung pagkaturo sa akin. Thank you, Mr. Chair. Di perfect police officer pala ito si Congressman Akop eh. It's the perfect police officer. Diba? Kamali ito si Congressman Akop ng pulisya eh. Wala itong pagkakamali. Perfect record ito eh. Super galing eh. Dapat ito talagang ginagawang model ng mga pulis eh. Pwede kayo dyan mga sino bang chief of police ngayon? Chief of police, gawan nyo ng monumento ito si Congressman Akop kasi perfect police ito eh. Wala itong pagkakamali. Sige, patuloy natin. Thank you, Congressman Akop. With the indulgence again of Congressman... Okay, I will give the floor to... Ito na nga mga Okay, kaibigan. Congressman, you are Pinakahihintay natin. Tingnan mo Anyway, Again, yung binild ni Akop is yung command responsibility. Okay, tingnan natin. naunahan lang ako ni Chairman ako. Ayan na. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo Nag-warning pa. You're lying. Di ba? You're lying. Anong basis mo, Paduano, na siya ay nagsisinungaling? At anong basis mo na yung criminal ay nagsasabi ng totoo? Or kahit si Asierto, convicted din yun, anong basis mo, proof mo na nagsasabi yan ng totoo? At ito nagsasabi ng kasinungalingan. Anong proof mo? Diba? Nag-conclude ka kaagad. Paano mo masasabi ang in aid of legislation yan? Kayo nga, meron na kayong judgment yan sa mga tao, sa mga resource person nyo dyan. Gusto mo i-cite ko na? Di ba? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. Diba? Mga kaibigan, saan? Hindi nga nagsalita. Okay? Nagpapakita nga lang facial na ng disappointment. Bawal na ba ngayon magkaroon ng kahit anong facial expression dyan sa
Quad Committee, kahit facial expression. May kahulugan sila na hindi rumirespeto. Oh, nag-facial expression lang, kinonconclude ka agad na you are not respecting. Oh, hapot yung facial expression ni Paduano. Yan ba dapat yung respecting na sinasabi niya? Oh, napaka-respetado na ano. Oh, tingnan niyo. Tingnan niyo yung ano. Pagmumukha ni Paduano, di ba? Baka gusto niya dapat ganyan yung pagmumukha ni General Wilkins para masabi niya na rumirespeto si General Wilkins sa hearing nila o sa committee nila. O, tingnan niyo pagmumukha, oh. Parang lalabas na yung mata eh. Tuloy natin. And I warn you, this will be the last. Kanina nung tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? O, diba ha? Tingnan yung mga Now kaibigan you ng argument. admit that is all about your command responsibility. Again, command responsibility ha. Yung ano niya. Well, in fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Diba? Yung tanong niya, did you really interrogate personally? Diba? Nung umpisa pa lang, sinabi na ni General Wilkins na hit na niya yan sa tauhan niya. Yung pag-interrogate kay Jed Pilapil C. Kasi nga, nagpa-follow up operation sila sa kung mayroon pa bang ibang laboratories na kailangan nilang i-check. Okay? Sinabi na yan. At ito, binild ni Congressman Acop yung command responsibility na dapat alam mo kung ano nangyayari. Alam nga ni General Wilkins na na-interview yan, napatawag yan, at na-detain yan, hindi nga lang niya alam kung anong rason. Kasi nga 20 years ago, hindi nga lang niya matandaan kung anong rason, kasi nga, again, 20 years na matagal na. At ito, yung tanong ni Paduano, did you really personally interview? Yan yung tanong ha? My God. Ang layo niyan doon sa command responsibility na first premise at dito sa statement niya na tanong niya, did you really personally interrogate? Anong sagot? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just Diba? a few minutes ago. Oh. Diba? Sinabi, hindi ko matandaan na interview ba? Nandun siya sa office. Sarap mo. Sinabi mo na that authority was delegated to your personnel. Oh. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Acop, inamin mo. Question of command responsibility. Oo nga. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. Diba? General Wilkins, pasensyaan po tayo dito. In violation of Section C. Diba? Tingnan niyo mga kaibigan. Napakatalino. Grabe talaga to sa Paduano. Okay? Sino ni Paduano, hindi ko ma-absorb yung katalinuhan niya, mga kaibigan. Diba? Ang tindi. Hindi ko alam kung saan siya natuto ng ganyang klaseng logic. No? So, nag-build ng command responsibility, tinanong, did you really interrogate the person? Mrs. Jed Pilapil C. O sinagot, o hindi, o you're lying. Kasi nga inamin mo na command responsibility mo. O di ba? Nasaan na yung I don't know.
O, kayo na bahala mag-comment mga kaibigan. So, kung sinong pinaniniwalaan nyo. Kung hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo dito sa Quad Committee na ito, iwan ko na lang sa inyo. O, unless the same kayo ng purpose nito. Alam naman natin, halatang ito sobrang halata na paninira lang talaga ito. Imagine niya, 20 years ago na yan. 20 years ago na yan. Na-explain na yan, 2018 pa or 2019 pa. Na-clear na yung pangalan ni Michael Yang. Ito, gusto nilang ibalik. Gusto nila talaga i-link ito doon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na nga, ayaw nila ng mga sagot ng mga police officers kasi nga doon sila naniniwala sa mga convicted na mga kriminal. Comment nyo dyan kung anong opinion nyo dito sa pangyayari na ito. Comment nyo dyan. At sabihin nyo dito kung naniniwala pa kayo dito kay Paduano, lalo na dito sa Quad Committee na ito, anong masasabi nyo doon kay Yugi Ruiz at kay Mr. Nibriha? Okay? Doon sa mga statements nila. Comment nyo dyan. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Okay? Dito na lang muna tayo at paki-like and share and subscribe na din sa channel natin. Okay? Maraming salamat at magandang araw sa lahat.